So, ito na. Mga kababayan, 5 minutes na tayo. Sa ngayon, mga kababayan, ito po ay ang ating pag-uusapan ay patungkol dito sa may pambato na daw si PBBM. Nako, ala ka. Ala, wala pa po. Nako, eto mga kababayan. Siyempre, kung sasabihin ko sa inyo, may binabasihan tayo. So Ken, sino ba yan? Maraming nagsabi na ang pambato daw ni PBBM ay si Irene Marcos, ang kapatid. Mga kababayan, sa pagkakaalam ko wala yata sa bokabularyo ni Madam Irene Marcos na tatakbong politician. Wala yata sa bokabularyo niya yan. Pero ngayon, mga kababayan, yan po ang umingay ngayon na isang babae, di ba? Tahimik ang buhay ni Madam Irene Wala siya diyan. Hindi, alam ko, pagkakaalam ko hindi papasok sa politika yan. Ayaw niyan. Malabo. Irene Marcos malabo. Mas maniwala pa ako kung si Amy. Mas maniwala pa ako kung si Amy Marcos, no? Yung bunso, ang tatakbo kasi yun matapang yun, may pagkatumbo yun may pagkalalaki yun Oo, maniwala pa ako kung yun. Maniwala ako kung si Amy. ang sabihin ninyo, pero si Irene wala. Wala. Kahit si First Lady Lisa, mga kababayan, wala, hindi. Sabi nga ni First Lady Lisa, politics, no. They can't afford me. I am very New York. Maniwala pa ako kay Amy. Si Amy, yung bunso, yung sabi nilang adopted daughter ni Apulacay. Maniwala pa ako na pag yun ay pumasok talaga. Pero hindi pa yata pasok ang edad ni Amy. Ilang taon pa lang yata si Amy, sa pagkakaalam ko, nasa ano pa yata? 38, 39 pa yata. Amy, wala yun. Pero pagdating dyan, pero alam ko, mga kababayan, si Amy, si Amy, hindi si Amy, Diyos ko, si Amy, wala. Ito po kasi, mga kababayan, ang nakarating ngayon, nag-trending po kasi ito sa BBB, loyalista, sa mga loyalista, na meron daw pambato si PBBM ngayon, confirm, babae. Ang tawag nga nila dito ay sleeping giant. Nako. Sleeping giant daw ito. May presidente na tayo. Ang tawag nila dito ay sleeping giant. Mga kababayan, itong sleeping giant, may nagawa daw to. Marami nang nagawa. Anak din daw ng politician. Alam nyo, isa lang masasabi ko dito. Ano to example ko sa inyo, negosyante ito. Negosyante ito, anak ng politician, bihira ito lumabas sa TV. Hindi ko alam, ito yata yung negosyante na ang kaniyang negosyo, walang advertisement. Ito akin lang to sa mga loyalista. Mga loyalista, baka mapag-isip-isip kayo Anak ito ng politician. Ang tawag nila dito is sleeping giant. Malaki ang ambag nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Anak ng politician. May nagawa na rin. No? At bihira itong magpa-interview. Bihira itong lumabas. Pero ang nasa isip ko, kasi wala pa namang pangalan, ang nasa isip ko, ito yung may negosyo na never mong makita na may advertisement. Ultimo nga lata niyan Ultimo lata niyan, napakamahal. Napakamahal ng lata niyan, ng negosyo niyang lata, corn beef. Pero walang level yan. Puti, tas pangalan, maliit lang, pero napakasarap ng corn beef niyan. Ako, ito, nasa isip ko lang to Nasa isip ko lang to. Pero mga kababayan, tawag nila dito sleeping giant. Nako,
wala akong pinangalanan na. Pero ito, hindi ko alam. Hindi ko sure kung ito ay siya. Kasi alam ko, magaling yun eh. 'Di ba? Magaling yun. Ito yung sinasabi na hindi ko nga sure noon. Ang sabi nga sa akin ng staff ko na ma'am, i-pull out na lang natin yung ating business, ma'am, kasi mukhang hindi naman tayo sumisikat, natalo naman tayo nitong mga 'di ba? Pero nananatili. Ang kanyang lata, kalahati niyan gold, kalahati puti, tas label napakaliit lang. Pero namamayagpag. Ni isang singkong duling, walang ginagamit yan advertisement. Pero, ang lakas. Ang lakas ng kanyang negosyo. Mga kababayan. Ito sa akin lang. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy nila. Kasi sa akin, iba yung aking pagkaintindi. Kasi yun, sleeping giant din yun eh. Bumabakbak din yun sa politika paminsan-minsan. Diba? Paminsan-minsan. Mga kababayan. Hindi ko sure kung yan ang tinutukoy nila. Kasi ako sa pagkakalam ko yan yun. Kasi yan sleeping giant din yan eh. Narinig ko iyan kay Attorney Bueno, si Irene Marcos ang sinabihan niyang the sleeping giant. Pagkakalam ko mga kababayan, hindi ko sure kung si Irene Marcos man yan, pero pagkakalam ko si Irene Marcos wala, hindi yan pumapasok sa politics. Tahimik na buhay nun eh. Pribado buhay nun, masarap buhay nun, maganda, tahimik, walang sakit sa ulo. Maniwala pa ako kung yung bunso nilang si Amy. Si Amy Marcos, pwede pa. 'Di ba? 'Di ba? Pero pagkakaalam ko mga kababayan, sleeping giant. Sleeping giant. Grabe din ang nagawa niyan. Yung tinutukoy ko, grabe ang ginagawa niyan. Pero ito, hula ko lang hindi ko sinabing siya. Wala na ako sinabing pangalan. Nag-example lang ako, nagbigay lang ako ng clue sa inyo. Pero ang sabi nga ngayon, sa mundo ng loyalista, meron ng pambato. Pero dalawa lang naman sa akin dito eh. Ang sabi kasi dito sa clue, hindi din po pwedeng sabihin nilang si Senator Risa Hontiveros kasi ayaw naman tumakbo ni Mama Leni. Alam ko si Senator Risa, tatakbo yan. Pero ito po nakalagay. Ayan. Sleeping giant in 2028. May presidente na tayo. Sabi ng unofficial Marcos loyalist. Ngayon, ang comment niya dito, ayaw talaga ni Leni tumakbo. Sa Naga talaga siya. Si Isko Moreno hindi din tatakbo. Ayan. Nakalagay dito. Hindi rin tatakbo. Ayaw si Ping Lacson, ayaw din si PBBM. Dalawa ang choice niya. Run as VP sa 2028 or magre-retiro na. Si Sandro Marcos hindi aabot ang edad. Congressman pa rin siya. So hindi naman po pwede mga kababayan na kung sleeping giant si First Lady Lisa, hindi naman si First Lady Lisa sleeping giant. Kasi minsan sumasagot din. Minsan lumalaban din. Ang pagkakaalam ko talaga, itong sleeping giant nito, ito yung matapang din to, bumakbak din to. Ito ang para sa akin, yung sleeping giant, ito yung may corned beef na walang advertisement. Mga kababayan. Basta sa akin, yun yung pagkakaalam ko. Tapos si Mayor Vico Soto ang Vice President. Perfect match. Nako, sino kaya ito? Si Mayor Vico Soto daw ang perfect match na Vice. Babae ang tatakbong presidente sa 2028. Hindi si Amy, hindi si Sara, hindi si Risa. Tahimik lang siya ngayon. May mga plataforma na siya. Di ba? Yun ang nakalagay. Mga kababayan. Kaya nga, sabi ko sa inyo
Kung speaking of sleeping giant, walang iba. Yun yung sinasabi ko. 'Di ba? O, maraming nag-comment sa mga sinasabi ko. O, wala akong sinabing pangalan ha. Oo, sabi ko nga, si Irene Marcos, wala yan. Hindi yan papasok sa ganyan. Hindi yan papasok. Maniwala kayo sa akin. Kung ako si Madam Irene Marcos, ayaw ko pumasok sa politika. Kung papasok man ako, siguro Congress, governor, congressman, mayor, pwede pa. Pero pag sa national politics, magulo. 'Di ba? Kaya ayaw nga daw ni Mama Lenny. Gusto niyang tapusin ang termino niya. Basta ang pagkakaalam ko, mga kababayan, ang vice president niya sana si Vico. No? Pero ang pagkakaalam ko, mga kababayan, kung ako papipiliin, I go for Risa. Yes. I go for Risa. Sa ngayon, wala pang manok si PBBM pambato at saka ano lang ito, chismis lang muna ngayon na babae daw. Pero kung wala man, I go for Risa Hontiveros. Yan talaga ang pambato ko. Kung wala pang pambato si PBBM right now, I go for Risa Hontiveros. 'Di ba? Di ko alam mga kababayan kung sino ang kanilang tinutukoy na sleeping giant. Kasi si Senator Risa hindi natutulog yan. Hindi rin higante yan. Lumalaban nga lang. Palaban. Hindi kaya ni Risa. Ayaw nga niya maging chairman ng BRC. Hinatrasan niya. Pangulo pa kaya. Hindi. MSRB, Ma'am MSRB, nag-declare na po si Senator Risa. Tatakbo talaga siya president. Sinabi na niya yan noon pa. Puso at talino ang puhunan. Actually sa akin mababae man o sa malalaki, wala naman akong pakialam kung anong gender maging presidente. Ang sa akin lang ay yung iniisip ay for governance, not for the power and the position, for the governance. Kasi kung governance talaga, makikita mo doon na malinis, walang katiwalian, tinutugis ang mga kawatan, doon ako. Diba, mga kababayan, doon ako. Kaya, basta yun lang ang inaano ko sa inyo mga kababayan, yun lang ang sinishare ko sa inyo. Pero pagkakaalam ko kasi, pag sinabi kasi nating sleeping giant, wala akong ibang naiisip kung di, yung may-ari ng isang business na never nagpa-advertisement, walang advertisement maskin sa TV. Ang kanyang lata, pangalan lang, tas naka-display lang. Minsan na nga daw sila sumuko Pero, kahit papano, lumakas. Diba? Yun po yun mga kababayan, yung aking shinare sa inyo. Meron na daw pambato si PBBM na tinagurian at tinawaga, binansagan nilang the sleeping giant. Babae. Hindi naman po pwedeng si Dabiana. Diba? Hindi naman po pwedeng si Dabiana. Kasi kung si Dabiana talagang wala, hindi mo na naririnig kung nasaan siya. Pero yun, giant yun. Diba? The sleeping giant, si Dabiana. Kung ako pa sasabihin, si Dabiana, natutulog, malaking babae yun At saka ngayon, bakit? Nabalitaan nyo bang nandyan siya? Nabalitaan nyo bang inisyu siya sa showbiz? Wala! Sleeping giant, si Dabiana. Di ba? Maria ang umpisa ng pangalan. Nako, mga kababayan, si Irene Marcos nga, Kent, ang sleeping giant ni PBBM. Napanood kaya, napanood ko yan, loyalist ako Actually, mga kababayan, ako, pagkakaalam ko kasi talaga si Madam Irene, wala kasing balak si Madam Irene sa ganyan Kasi kung tutusin, noon, pumasok na siya sa mga ganyan. Wala talaga. Ayaw niyang sumali sa ganyan
Kasi bakit? Mas maganda kasi ang buhay pribado kaya yung business na lang, tapos mamuhay ka na lang. Mas maganda yung ganun eh. 'Di ba? Pero hindi natin alam. Hindi natin alam. I don't think so tatakbo si Irene kasi never yan sumali sa politics. Iyan nga, 'di ba? Jigon ba? Hindi talaga ako naniniwala na si Madam Irene Marcos ay tatakbo. Kasi bakit? Never talaga yan nakatatak sa bokabularyo niya. Wala talaga yan. Hindi. Ako, sabi ko sa inyo, ayaw ko dito yung maghamon eh. Yung paputol daliri kung tatakbo. Never. Ako na mismo nagsabi mga kababayan. Kung tutuusin kung si Madam Irene papasok sa politics noon pa. Diba? Pero si Madam Irene wala talaga sa bokabularyo niya yan papasok sa politics. Maniwala kayo sa akin. Mas maniwala pa ako kung si First Lady Lisa ang papasok. Maniwala pa ako. Pero si Irene, wala kang ano diyan. Wala kang maaasahang papasok sa politics yan. Hindi talaga yan papasok. Ay nako. Ewan ko lang, hindi ko sure. Alam ko kaya naman niya kasi syempre pinalibutan siya ng mga politician, mga kapatid niya, tatay niya, nanay niya, mga pamangkin niya. Pero kung sa pangalang papasok siya sa politics para sumakit ang ulo niya, wala talaga, sa totoo lang. Kasi, alam mo, pribado buhay niyan eh, tahimik niya, napakabait niyan, tahimik, kahit pupunta ng palengke yan, bodyguard niyan, isa lang, minsan driver nga lang kasama, tas pag naglakad sa palengke yan, yung kamay nasa likod lang, nakaganon. Tas mamili yan, ito kamote, ito gabi, ito saging, ganon lang yan mamili. Minsan magbitbit pa na isda yan, ito isda, tas may kasama driver. Wala talaga, sa totoo lang. Hindi ko nakita na may tsansang papasok sa politics, wala. Pero hindi naman siya yung suplada, wala, yung makikahalubilo sa tao, yes. Kasi sanay siya dyan sa politics. Pero yung papasok sa mundo ng politika, wala. Sa totoo lang, wala talaga. Hindi ako naniniwala na papasok si Irene. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Hindi ako naniniwala na papasok yan. Kasi, kung ako lang sa posisyon niya, hindi ko talaga sakitin ang ulo ko. Sa totoo lang. Ang ganda ng buhay niya eh. Di ba? Tahimik ang mundo niya. Tapos papasok siya sa politics kasi sasakit yung ulo niya. Tapos araw-arawin siyang mumurahin ng mga DDS. Ako hindi na ako papasok sa ganun. Sa totoo lang. Bakit kailangan mo pumasok sa ganyan? Sasakitin yung ulo ko. Tapos mumurahin ako ni Sara. Mumurahin ako ni Pulong, ni Baste. Tapos pagmumurahin ako ng mga uto-uto nila supporter. Hindi na, oy. Milyonarya na ako. Bilyonaryo na kami ng pamilya ko. Papasok pa ako sa ganyan. Diba? Ako, in my own point of view to diba? Ang ganda na ng buhay niya. Alam ko, hindi talaga papasok yan. Hindi ako naniniwala kasi bakit? Maskin yung mama ko, yung mama ko sinabihan ko, ma, itong sinasabi nilang sleeping giant, hindi kaya ito si Irene? Sabi niya, Diyos ko, si Irene hindi papasok sa ganyan. Sabi ni mama, kung tutuusin, sana noon nakipagsabayan na siya kay Amy at kay Bongbong. Mas nauna pa nga si Sandrong pumasok. Kaya nga, maskin mama ko, ayaw maniwala na si Irene. Kasi kung tutusin, sana noong 2022, sumabay na siya. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, sabi nga ni Willie Rebelliam hindi mo kailangan pumasok sa politika kung gusto mo lang din naman tumulong. Pumasok ka sa politika kung gusto mo ng power. Pero pagdating kay Irene Marcos, hindi talaga ako naniniwala. Sa totoo lang mga kababayan. Mas naniwala pa ako si Amy, yung bunso. Diba? Yes, talaga. Pag sinabi mo congressman, mayor, tatakbo talaga yun. Bakit? Matapang yun. May pagkalalaki yun May pagkabuyish yun Diba? Si First Lady, maniwala pa ako kay First Lady kung papasok. Kasi matapang, sumasagot. Pero kay Irene, ang bait-bait niyan Diba? Ang bait-bait niyan. Sa totoo lang, hindi ka, ultimo langaw, hindi makapatay ng langaw yan. Kung mabait si BBM, mas mabait yon. Pero wag mo lang nagalitin, kay mataray din yun pagalit. Pero napakabait yun sa totoo lang, hindi
Hindi ko talaga lubos isipin na papasok siya sa politics. Pero ang pagkakaalam ko talaga, yun talagang may business na may corned beef na walang advertisement. Yun ang nasa isip ko. Yun ang matatawag kong sleeping giant. Kasi bakit? Tycoon yun eh. Parang Ramon Ang na yun eh. Parang mga siblings na yun eh. Parang mga Gokong Hui na yun eh. Yung labanan nun, parang Del Monte na yung ano yun eh. Lumalaban yun eh. Sa pagdating sa ano eh. Sa ekonomiya yan. Laki na din ang naturong nun. Laki na nagawa din nun. Kaya ang pagkakaalam ko, yun yung pambato. Matalino din yun, pareho sa tatay. Diba? Yun ang nasa isip ko na sleeping giant. Pero kung kayo, kung si Irene Marcos man, edi, sa inyo na yun. Basta ako, ang nasa akin, yun yung may-ari ng isang business na corned beef na walang advertisement. Kasi yung bihira lang lumalabas yun. Lalabas lang yun, minsan sa diaryo lang, minsan sa TV, hindi ko pa nakita halos lumabas sa TV. Diba? Kaya sino kaya yun? Clue nga. Yun nga yun. Anak siya ng isang politisyan, na matalinong politisyan. Anak siya, tsaka yun, lumalaban talaga siya. Pumapasok talaga sa politics yun. Diba? Yun ang sa akin. Yun ang pagkakaalam ko. Yun ang nasa isip ko. May napanood akong nag-prophecy Ken sa 2028 daw, babae ang maging presidente. Itong babae na ito ay masyadong kilala at first name daw niya start ay Maria. Ay, yung negro yan eh. Malay natin, ano bang pangalan nun? Maria din ba? Sige ha, ito sabihin ko na sa inyo. Ang para sa akin, yung pagkakaintindi ko na sleeping giant, si Katrina Ponce, anak ni Juan Ponce Enrile. Yon ang nasa isip ko. Na sleeping giant, kasi sleeping giant talaga yan, literal. 'Di ba? Yun talaga si Katrina Ponce. Kasi yan talaga ay literal na sleeping giant yan. Bihira lang lumalabas yan, pero gumagalaw. Yung may-ari ng Dilimundo business, yung corned beef. Yun ha, mga kababayan. Ang sa akin. Pero hindi ko alam kung sino yung sa kanila. Basta ang pagkakaalam ko at pagkaintindi ko, mga kababayan, ay siya talaga. Diba? Di kilala yan, Ken. Hindi kilala natin. Pero, pag lumabas ang pangalan yan, makikilala niya. Ipakita ko na lang sa inyo Ito mga kababayan, ipakita ko na lang sa inyo kung sino si Katrina Ponce. Ito po. Katrina Ponce. Yan talaga, sleeping giant yan. Hindi ko sinabi na siya Ang sa akin lang, ang nasa isip. January 86, EDSA. Okay. Wala pang 1 year. I was just still 26 years old. Yeah. I said, I'm going to go see the president in Makiki. My dad never knew. I went on my own. Why? Because I wanted to make sure that my dad and the president were okay. Nang hinayang ako, more so for the friendship and the respect that they had for each other. I flew to San Francisco. The next day, I flew to Hawaii. And then I asked to see if I could be given a chance to see the president. I just took a chance. Pumayag. Kasi akala nila I had a message from my dad. So, I waited for the president. So, he sat down and he told me, I understand you have a letter, a message from your dad. And then I said, no.
he stood up and he said, "We have nothing to talk about." And he started to walk away. And I said, "Quick, Katrina, think." So I didn't stand up. I kept sitting down, and while he was walking away, I said, "I actually came here to try to find a way to make you and my dad start talking to each other." And then he turned, he came back, he sat down. We spoke for 3 hours. And that's all I'm going to say. I will keep that to myself. And that's why I know, without a shadow of a doubt, that they're okay. President Marcos prepared a tape for my dad, for me to give to my dad. O, sa mga nagsabi na makasara daw to, maka-Duterte daw to, no. Bakit? Siya po ang nagbulgar sa bayarang China para kalabanin si Marcos. Siya po yung nagbulgar na ang China ang nagpondo para siraan ang Marcos administration. Mga kababayan. Kaya, yan ang pagkakaalam ko. Pag sinabi nating sleeping giant, siya ang naiisip ko. Depende na yan sa inyo kung sino ang iisipin ninyo. Pero ang pagkakaalam ko, may nagawa? Yes, may nagawa siya. Sa ekonomiya, may nagawa din siya. Tatay niya, politician, malapit din siya sa mga Marcos. Pag sinabi nating sleeping giant, ngayon ang posisyon niya is siya ay sisa. Basta may tawag, may posisyon siya na ginagampanan at this time. Mga kababayan. Pero hindi ko kino-confirm na siya ang tatakbo, ha. Ang nasa isip ko lang. 'Di ba? Kilala ko yan, Ken, pero ang taong bayan di yan kilala. Makikilala din yan, malayo pa. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Janet ni Tuda, "Ma'am Janet, wag mo nga akong pilitin. Kung si Irene Marcos ang gusto mo, si Irene. Oo, wag mo akong pilitin na si Irene kasi hindi talaga ako naniniwalang si Irene. Pasensya na. Hindi talaga si Irene. Wala akong idea na si Irene. Ang pagkakaalam ko, siya. Si Katrina Ponce. Hindi si Irene. Kasi kung ako man tatanungin, kung tutuusin si Irene papasok sa politics, dapat nung 2022, sumama na siya. Sumabay na siya kay PBBM. Para pagdating ng 2028, makikita ng tao, masusundan ng tao ang yapak niya. 'Di ba? Mahirap kasi kung si Irene Marcos ang tatakbo. Si Irene kasi, isa lang ang sasabihin ng kalaban dyan. Never pa siyang pumasok sa politics. 'Di ba? Dapat kailangan noong 2022 sumabay na siya para may susunod na pipilian ang tao. 'Di ba? Basta sa akin hindi ko ipupush na si Irene Marcos. Ayaw kong i-push kasi bakit? Hindi pa naman kasi confirm. 'Di ba? Kasi kung sabihin natin sleeping giant, si Irene may nagawa naman, pero pagdating kasi sa politics, isa lang ang masasabi ko. Kung ako si Madam Irene, huwag na akong pumasok sa politics, masisira lang ang buhay ko. 'Di ba? Mahirap kasi mga kababayan, pag sinabi mo, didiretso siyang tatakbo sa ito, ha. Hindi ko sa anuhin na ibaba si Madam Irene. Mahirap kasi na, ang isipin kasi agad ng tao, nipo baby yan eh. Dumaan pagka nipo baby yan. Hindi man lang dumaan pagka barangay chairman, mayor, hindi man lang dumaan congressman, diretso president. Malaking question ni. Malaking question. 'Di ba? Malaking question. 'Di ba? Ayaw niyo si Aimee is sleeping manga. Sa totoo lang mga kababayan, kung sakali man na si Madam Irene dapat ang tatakbong president sa 2028, ang pagtakbo kasi ng presidente mga kababayan, hindi kasi yan na porket bababa na si BBM sa 2028, ngayon magpaplano na siya 2026. Mga kababayan, hindi mo ang pagtakbo ng presidente, hindi mo pwedeng pag-isipan niya ng 1 week, 1 month, 1 year, 2 years, 3 years. Isipin niyo si PBBM. Ilang years siya bago nagplanong tumakbo.
Mga kababayan, tandaan ninyo, ang papasukin mo, president position. Magpatakbo ka nga lang ng kumpanya, masakit na sa ulo, paano pa yung magpatakbo kang buong bansa? 'Di ba? Maniwala pa ako si Aimee. Yes, si Aimee, sleeping mangga. Pero pag si Madam Irene, hindi. Kasi kung tutuusin na, kung papasok talaga siya sa politics, dapat nung 2022 pa lang, sumabay na siya kila Sandro. Sumabay na siya kay PBBM, edi dapat nagsenador siya para kumarga na siya o maskin congressman man lang, parang may katuwang si Sandro sa kongreso. 'Di ba? Kaya wala sa aking timeline, na papasok si Madam Irene. Ang pagkakaalam at pagkakaintindi ko na tinutukoy na sleeping giant, si Katrina Ponce. Yan talagang pagkakaalam ko. Kasi yan, may nagawa na din yan sa bayan, magaling din yan pagdating sa economics, at ang kanyang tatay ay kilala po nating matalino pagdating sa politiko, sa bugasya, at sa ekonomiya. Di ba? Yan talagang pagkakaalam ko. Malayong tatakbo si Madam Irene. Siyempre, isa lang ang ibabash ng DDS niyan, mga kababayan. Tatakbo ka, presidente, hindi ka nga nag-chairman ng barangay, hindi ka nga nag-mayor. Di ba? Yan agad ang sasabihin ng tao. Si Sara, tumakbong vice president, nag-mayor naman. May alam siya sa local government. 'Di ba? Si Sandro tatakbong president, nag-congressman naman eh. 'Di ba? Agad-agad may ganyan kasi, mga kababayan. Mahirap kasi na diretsong talon si Madam Irene. Kaya 'di ba? Ayaw ko talagang pangunahan na tatakbo siya. Ang pagkakaalam ko, sleeping giant, Katrina Ponce. 'Di ba? 'Yun lang ang sa akin. Yun ang sa akin, mga kababayan. Basta ito, wala pa namang ano lang naman yan, haka-haka lang naman yan. Chismis lang naman yan. Ang chismis, minsan hindi totoo, minsan totoo. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ganun yun. 'Di ba? Ito yung sunod. Mga kababayan, lipat tayo sa ibang topic. Hayaan na natin magkagulo-gulo yung isip natin. Si Cory housewife lang, sabi ni Rodrigo Batad. Ayan. Actually, ganito yan, mga kababayan. Pagdating kasi kay Cory Aquino, hindi natin siya masasabing housewife lang. Kasi ganito, may rason kasi yung pagtakbo niya. Meron kasi siyang pinanindigan. Meron siyang layunin. 'Di ba? Kahit housewife siya, inikutan din naman siya ng pamilyang politika. At saka may rason siya kaya sa tumakbo. Kasi bakit? Nakita nyo naman ginawa kasi sa asawa niya. At kung yun ang kanyang paninindigan, yun ang kanyang adhikain, yun ang kanyang paniniwala, wala tayong magawa. Pero pagdating kay Madam Irene, kung gustuhin man ni Madam Irene na pumasok sa politics, anong rason? Para sundan ang yapak ni PBBM? Kung papasok lang siya sa politics at araw-arawin siyang murahin, wag na. 'Di ba? Kung ako sa posisyon niya, may business na ako, maganda na buhay ng pamilya ko, bakit ko papasukin yung politikang magulo? 'Di ba? Maliban na lang kung ganun ang sitwasyon ni Madam Irene sa sitwasyon ni Cory. Talagang papasok siya. 'Di ba? Kasi yung kay Cory kasi, nandoon na yung pagkamit ng hustisya, nandoon na yung ipakita niya sa tao na kaya, diba? Nandoon na yun yung layunin, mithiin, gustuhin, at hustisya sa nangyari sa kanyang asawa. Diba? Yun, mga kababayan. Ayaw kong iba si Cory na sabihin, pumasok kasi maghiganti. Kahit naman si Sara, ano bang purpose ni Sara? Kaya tatakbo siyang presidente sa 2028. Ngayon, wala naman siyang ginawa. To revenge. Yan lang naman talaga kay Sara. To revenge. Alam niyo kung bakit? Pag si Sara naging presidente sa 2028, pauwiin niya yan si Digong, palayain si Kibuloy, palabasin si Tebes, lahat ng kaalyadong may kaso, absuelto. Tapos ang usapan. Yun naman purpose ni Sara. Pansariling interes.
'Di ba? Yung about naman kay Cory, past is past na yun. Magkaintindihan na lang tayo, tapos na yun eh. Kung ano man yung nangyari noon, hindi pa tayo buhay noon. Sa kanila na yun. Harapin natin yung future. Na, huwag na yung mga nakalipas. Patay na si Apolacay, patay na si Benigno, patay na si Cory. Patay na si Pinoy. Ba't kailangan pa natin balikan? Tapos na yun. Ngayon, etong bago. Yung future. Diba? Yun tayo.